Magandang araw, kabayan. Si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. Announce po natin ang para sa May 20 na shipment. Ang estimate po sa Manila Seaport ay July 21. Estimate naman po sa Cebu Seaport ay July 28. Ang estimate naman po sa Cagayan de Oro ay August 19. Pag sinabi po na Manila Seaport po, hindi pa po yun po yung araw ng deliver sa bahay nyo. Pagdating pa lang po nun, huwag po kayo mag-alala. Pagka dumating naman po kasi sa warehouse sa Manila, ay mabilis naman po i-deliver. Tapos tumatawag po yung delivery team bago sila mag-deliver. Kaya hindi nyo isipin na, baka dumating sila, walang tao. Hindi, tatawagan po kayo bago kayo ma-deliveran. Excuse me. Yung ating mga drop-off ay meron tayo sa may Tinda Philippine Store sa may KT. Meron tayo sa Pinas Asian Store sa may Conroe. At yung iba po ng mga agent ay nakadistributed po dito sa Houston. Sila po ang magpipick up o pwede nyo pong bilihan ng empty box. Ito pong Tinda sa Filipino Store tsaka Pinas Asian Store, hindi lang po sila drop-off. Meron din po silang binibenta na empty box. Kapag nag-drop po kayo doon, huwag niyo pong kakalimutan yung empty box na replacement box. Meron pa tayong nagsitinda ng empty box. Meron sa TJ Filipino Cuisine. Meron sa Best of Filipiniana. Maliban pa sa mga agent natin. So, mga agent natin, nagdi-deliver sila. Kung hindi po kayo makaalis ng lugar, o ng bahay nyo, o meron kayong mobility issue, hindi kayo nagda-drive, ganoon, pwede po kayo magpa-deliver sa team natin. Yung palang nagpapa-schedule, pasensya na po i-remind po namin kayo, kapag nagpapa-schedule po kayo, kung gusto po ninyo na ma-schedule kayo, siguraduhin nyo po na tapos na po yung box nyo. Meron tayong mga customer na talagang magaling sa ganyan. Kapag sinabi nilang, Tuesday, tapos na yung box ko, i-schedule na siya ng Tuesday. At hindi niya nababawiin yun. Pero kung binabawi mo kasi yun na, hindi ko pa pala natapos, wala kang isang salita, ibig sabihin. So, kailangan, pag sinabi mong ready na talaga, mapipick up na sa araw na yun. Kasi maapektuhan po yung ibang mga pick up schedule. Katulad nung ruta, yung biyahe, kapag bilang sinabi mo, akala ko tapos ko na, hindi ko pala natapos, mamayang gabi na lang, malamang hindi ka maisama doon. Kung umaga kayo ni schedule, iba na ang ikot nun. Kunyari, sa iyo inumpisa, tapos pataas, paikot ng Houston, pabalik naman, hindi ka nababalikan nun kung puno na rin yung sasakyan. Sa susunod ka naman na araw ng mga shipment, ang mga pick up naman, ang dadaanan para sa iyo. So, meron namang isang customer na medyo hindi niya naiintindihan. Ginagawa niya naalala ko itong sinabi niya na aalis na kami ng bahay namin. Kailangan na ma-pick up yung box ko. Sabi ko, ready na ba yung box mo? Hindi pa. Ba't nagpapa-schedule ka? Kapag ready na yung box mo, saka mo ipa-schedule. Kung sakaling hindi pa ready at sigurado ka matatapos mo na by Monday, Tuesday, ganyan, sabihin mo sigurado ko mga Monday tapos na to. Or nabalitaan kita ng Sunday ng gabi para malaman mo kung matapos ko talaga siya para sa Monday. Ganun po, wag niyo po yung pagdating sa kakalang po nagmamadali na iimpakihin mo, inaayos mo kasi maabala yung mga susunod na customer. Naghihintay din yung mga yon. So maganda, ayusin mo yung box mo ng tama. At kung meron ka namang problema sa kamay, may pilay ka, masakit yung likod mo, sabihin mo ng totoo yung agent na magpapatulong ako sa'yo magpa-impake, kaya ayusin mo yung schedule mo, bigyan mo ko ng dagdag na mga oras para lang maayos ko pa tong box ko, isasaraman pa to. Kasi maraming ginagawa ang agent, tinitake po yung box nyo, pinipicturean po. Pero kung pagdating po doon ay hindi pa sarado yung box niya, ibig sabihin, isasara pa ng agent, magte-take time pa. Kung tutulungan ka pa niya mag-impake, magte-take time pa para sa inyo. So, gawin natin, i-advance mo na paghihintayin mo siya or mga 30 minutes, sabi mo, 30 minutes siguro ang mako-occupy mo sa akin dahil mag-impake pa ako, magte-take pa ako, na magsasara pa lang, or magpapatulong ako sa iyo. Payag naman po yung agent ng ganun. So, pero nasa inyo na yun kung paano nyo siya bibigyan ng konsuelo, pa-konsuelo sa kanya kasi syempre tinutulungan kanya.
Meron pa tayo isang customer na gusto niya ipababa yung box niya sa galing kasi nasa apartment siya, sa second floor siya, ibababa yung box niya, ilalagay doon sa sasakyan. Sabi ko, ang trabaho sa amin, pipick upin namin yung box mo. Okay, kung nasa second floor, bababa, dadali namin sa, lalagay na sa sasakyan namin, papunta sa warehouse namin, i-ship yung box mo. Pero kung magpapababa ka ng box para dalhin lang sa sasakyan mo, ay hindi namin trabaho yan. At ang masaklap pa nito, ang sabi pa niya, kasi dadaling ko doon sa ibang company. Eh, ba't kami ang tinatawagan mo? Tawagan mo yung company na yun para siya magbaba. Kasi, kumbaga, kinuha mo yung serbisyo namin, tapos hindi pa ako kumpletuhin. Pupunta ka pa doon sa kabila, eh, parang ano naman yun, kulang sa, siguro puyat yun, hindi siya nag-iisip ng tama. Minsan may ganyan tayo, mga kabayan natin kasi puro panggabi yung trabaho, mga nurses natin dito, inubugbog ng ano, yung mga ospital eh, talagang sa kanila lagi yung gabi. Akala yata nila sa mga Pilipino eh, mga vampira eh, na mahilig sa gabi magtrabaho eh. Okay nga pala, yung mga hindi DuPont ang brand ng box, other balikbayan box company ang gamit nyo, gusto nyo po mag-ship, gamit po yun, eh pwede po, tinatanggap po namin yun. Ang rate lang po na naiiba doon po sa mga boxes na hindi siya balikbayan box, katulad ng Home Depot, Lowe's, Walmart, mga ganyan, Uline, FedEx box, hindi po yan balikbayan box eh, kasi ang balikbayan box po, double wall, matibay po yun. Kaya nun yung mapatungan yung box mo ng mabigat din. Kasi hindi naman lingid sa inyo na no weight limit tayo. Kaya yung mga boxes, kailangan dapat matibay kasi maaring mapatungan yan ng mas mabigat na box o kaya mabibigat na box sa ibabaw ng box mo. O kung hindi yan ganun katibay na pang Chicago na pambalikbayan box, eh sigurado mapipisak yung box mo o masisira yung mga laman o baka sumabog yung kapag napatungan. O baka mamaya malaglag lang ng konti ng mga 1 feet bug kataas eh, sumabog na yung box mo. Ang balikbayan box na non-recycled paper ang ginamit at double wall, yun po yung mga matibay kahit nalalaglag na ng 5 feet kataas. Hindi po yung sumasabog. Lulobo lang siya o kaya makukupi yung kanto. Ganun po ang balikbayan box. So yung iba po ng mga Walmart, hindi po talaga natin yan ini-endorse na gamitin ninyo yung Home Depot na gano'n. Kaya ang presyo nun mas iba. Na iba na yung sukat niya, malayong malayo, kasi merong, kapag iba yung sukat eh, kunyari, ang sukat natin, katulad ng, meron tayong customer na ang ginagamit ay yung sukat namin, yung 24 by 17 by 25. Eh, ang box naman ng isang customer ay 20 by 20 by 25. O kahit na by 24. Biro mo yung 17 sa size na yun kapag in-overtake mo, may 3 inches. Ibig sabihin, meron kaming isang box na hindi mailalagay sa gilid. Okay, may ilalagay sa ibabaw. Pero kahit na meron kang mailagay sa ibabaw, yung isa pinakataas pa lang nun, uwang lang din yung sayang lang. Hindi natin magagamit yun. Yung sa gilid, yun po ang importante kasi yun po ang nagagamit natin. Ngayon, kung sumobra naman yung taas, gusto nyo i-extend yung box nyo, kahit na balikbayan box pa yon, magkakaroon ka rin ng charge na katulad doon sa non-balikbayan box na ang tawag namin doon, irregular. Yung iba ang tawag nila odd size. Amin irregular. Kasi pag sinabing irregular, ibig sabihin yung sukat niya, hindi siya kanormal na mga balikbayan box. Yung odd size, ewan ko saan nila nakakuha yun, na siguro may mga tusok-tusok na gano'n, may mga patayo, mga bubong na gano'n. Kaya odd size talaga yung mga yun. So, pero ang sukat pa rin nun, yung height niya, yung width niya, saka yung length niya. Yung per inch nun ay susukatin, babayaran niyo po yun, mas mahal po. Kaya po, gumamit lang kayo ng jumbo box. Huwag nyo i-extend. Di ba na mabuntis, huwag nyo lang i-extend. Ano ba yung ibig sabihin ng i-extend? Yung flap niya, itinataas mo na, nadagdagan na siya ng ilang inches pataas. Or, pinuksan mo yung, hiniwa mo yung gilid, in-extend mo ng gilid ng ganun, so wala na, hindi na yun. Susukatan na yun ng per inch at matcha-charge ka ng mas malaki. So, kahit naman nga ibang balikbayan box, ibang brand ng box ang gagamitin nyo, ay tinatanggap natin. Kaya lang, nagtatalo sa presyo kasi nga, kung hindi siya non-balikbayan box, medyo talo ka. Katulad yung nakaraan, meron akong customer na nagpadala ng malit na medium na box ng Home Depot.
ang presyo niya ay halos kapresyo na rin ng Jumbo, ang liit-liit. Pero yung taba niya lumampas siya kasi nga hindi siya pumasok doon sa size ng Jumbo. Malapad siya eh. Ano pa ang ating contact number? Napapansin ko, hindi lang contact number ng consignee ang hindi nilalagay ngayon ng mga sender. Yung sender mismo, wala siyang name, wala siyang address, wala siyang contact number nilalagay sa box. Importante nga yung sa consignee na may name, address at telephone number. Pero importante din po yung sender. Parang sulat yan eh. Nagpadala ka ng sulat, dapat may from para alam kung kanino ibabalik. Dahil international ito, ilagay nyo yung telephone number nyo. At kapag hindi ito katulad naman ng sulat na hindi ini-inspect masyado, ang balikbayan box, kapag inabot ka ng random inspection, unang titignan nila dyan ay visual check. Pag nakita nila walang address yung sender, walang pangalan, walang telephone number, isipan na nila, oy, anonymous sender. Baka baka ang laman nito illegal. So, imbis na hindi papansin yung box mo, papansinin ng custom. Hindi na natin makikita yung pagka sila na ang nagbukas dun sa may custom sa Pilipinas o yung custom dito sa Amerika. Dito, pwede nating ipatawag yung appointment na bago nila buksan. Pero kung sobrang tagal nila magpa-appointment, maaaring hindi na tayo hintayin at mahirap din kumuha ng access na lawyer na sasama para panoorin paano binubuksan yung box. At usually, targeted lang naman nga yung box na binubuksan. Yung sa linya ng mga boxes na yun na nakita sa x-ray, yung buong linya na yun, kung 20 boxes yung isang level na yun, yung 20 na yun, magpipili sila doon. Alin kaya dito yung pag nakita sa x-ray, yung nasa pangatlong hilera, yung nasa pangatlong hilera, check-checkin lahat yun. Kapag walang name and address, yung sender, baka madama yun, sasabihin, may anonymous din itong pinadala na itong isa na to. Yung isa, parang illegal yung laman, nadadamay, imbis na hindi naman. So far, wala pa tayong reklamo na ganun na binuksan ng custom, tapos hindi binalik yung laman. Meron tayo yung pinenalize, kasi nagpadala ng parang illegal. Kasi merong mga red at gray area na mga flag. Kapag gray, yan yung mga bawal na pwede mo namang bayaran ng penalty. Yung red flag, kulong ka dyan. At madadama yung immigration na record mo. So, yun yung mga drugs, baril, mga ganyan. Pero yung mga automotive parts, mga glue, nasa gray area yan. Uy, may lamok. Gusto na naman ng lamok kasi mainit na naman eh. Kung kabayan na, huwag nyo kakalimutan, ilagay nyo po yung inyong information na kayo ang sender. Ilagay nyo rin po yung telephone number nyo at address nyo. Kung sakali din po na kunyari sa Pilipinas na yung contact number ng consignee nyo ay hindi makontak at yung delivery team kumukontak sa akin at hindi rin ako makontak dahil nga magkaiba tayo ng oras, maaring sa telephone number nyo rito sa Amerika ay magme-message sila, gagamit sila ng WhatsApp, Telegram, ano ba bang ginagamitan ng telephone number, Viber, yung mga yan, pwede nila kayong kontakin na sabihin, inbox nyo for delivery, kaya lang hindi sumasagot yung consignee, bigyan nyo kami po ng bagong contact number na gumagana or yung alternative na pareho sa bahay nyo. Mabe-verify nyo naman po yun kasi sasabihin niya yung tracking number at sasabihin niya kung sino yung receiver. So mapapansin nyo na tama yung sinasabi niya, hindi po scammer yun na galing Pilipinas tatawag sa inyo at humihingi ng tulong sa inyo para ma-deliver yung box nyo. Imbis na kayong humihingi ng tulong na ma-deliver yung box nyo, yung team, maaari silang humingi ng tulong sa inyo na mabigyan nyo sila ng impormasyon para ma-deliver yung box nyo. Kasi mas maraming ma-deliver sila, mas marami silang accomplishment, makakabalik na naman sila ng warehouse, maglo-load naman sila ng bago para i-deliver. So, salamat po sa mga nanonood at nakinig. Yung punong-puno na balita sa Pilipinas, huwag muna kayo magtutok-tutok doon sa mga senator natin at hindi nyo po mahuhuli yan si Bato de la Rosa dahil PMA yan, parang si Lacson yan. Mawawala yan ng bula, itatago yan ng mga PMA. Salamat po sa inyo sa panonood. Dito po si Dupuan Balikbayan Box dito sa Houston, Texas. Salamat po at magandang araw sa inyo dito at magandang umaga naman doon sa Pilipinas. Salamat po.